Ito po ang ating sasakyan dito. So ito na po ang lake and I think dito tayo sasakay. Hey, yan ang ating inumin for today's video. Ayun guys, finally, papalapit na. Tapos ayun yung Lion's Rock, I mean. Ayun na po ang sun. Okay guys, I'm back again with another video. At ngayon po, pupunta tayo sa Sigiriya, Sri Lanka, which is andun po yung sikat na big rock, which is yung Lion Rock na tinatawag. And kinakabahan ako actually kasi ano po yan, napakataas doon, hiking levels talaga siya. And gusto ko lang din naman yun makita. And if ever kung tingin ko hindi natin kakayanin, opo kasi guys, napakataas daw talaga nun. And sinabi din ni Miss Annalyn na na-meet natin kahapon sa Pinoy Food Restaurant, meron daw siyang mga kilala na talaga daw, hingal na hingal daw, paakyat doon, ganun. So yun, natakot ako. And gusto ko ipakita sa inyo, ayan, lalagay ko dito sa screen, yan po ang itsura ng Lion Rock. And aside from that, mayroon namang mga iba't iba pang mga tourist attractions na pupuntahan natin. Doon ang pinakasikat doon yung Lion Rock. Kaya ngayon samahan nyo ako. And oo nga pala, starting today onward is meron po tayong tour. So yung tour na to, hindi ito sponsored guys. Talagang own preference ko na mag-tour aside from solo traveler tayo. Is gusto ko kasi talagang ano kasi guys, magkakalayo ito. And merong mga sasakyan na tren, merong mga malalayong, gets nyo yun, yung hindi siya yung kapag ka bawat destination nyo, train. Ganun po kasi dito sa Sri Lanka. Hindi pa siya ganun ka fully developed. But if ever, kung magtutour naman kayo na by car ganyan, and by tuk-tuk, okay yung ganun. Kaya inisip ko, okay, minsan lang naman tayo mag-Sri Lanka, and matagal ko na talagang pinaplano na mag-Sri Lanka, at gusto ko mag-Sri Lanka. And sabi ko, okay, ito na, mag-tour na tayo. Naghanap ako online sa Facebook group na to. Ilalagay ko dito yung Facebook group. And nung naghahanap ako, oh my God, merong Pinoy na naging guest ito. Like, hindi lang Pinoy, Pinoys. So, madaming naging guest na Pinoy. And binuko na siya agad. So, later, kikwento ko sa inyo kung magkano. Ngayon, tara na kasi it's already 8 a.m. yung pick up. Now, mag-check out na tayo kasi ang call time natin is 8 a.m. Ngayon ko, mayroon pa ba akong naiwan? O, diba? May naiwan ako. Ayan, so minessage sa atin na mismo mga tour guide natin yung plaka ng kotse. And itay na natin, I think nasa labas na siya. Since hindi pa tayo nakapag-breakfast, sasabihin ko kung pwede ba tayo mag-stop muna sa isang convenience store or what. Pero alam nyo, hindi pa ako nakakita ng convenience store dito. Like literally, 7-Eleven or kahit Circle K or kahit ano. Parang wala pa ako nakikita. Okay guys, andito na tayo ngayon. And ayun na ating tour guide. Hello! I'm just vlogging. Hi! Okay, ngayon punta na tayo sa Sigiriya. So now, andito pa tayo sa Colombo. And nung ni-research ko and tinanong ko din kung gaano katagal yung biyahe, ano daw, 3 hours and 43 minutes yung nakalagay dito. And ang una nating pupuntahan is yung village tour. So magtutour tayo sa village dito. And after nun, pupunta na tayo sa mataas na stone, I mean rock na sinasabi ko sa inyo. And tignan natin. And alam nyo, nung tinitignan ko to online, medyo laid back vibe yung area. And I think, hindi ko alam kung madami dong parang mga kainan, ganyan. At madami mga mapapasyalan na parang mga shopping area. Hindi ko alam. So, update ka na lang kayo ngayon. Okay guys, so nag-stop lang tayo saglit dito sa Cornegala, which is lugar sa kanila yon. And dito tayo ngayon sa restaurant kasi nagugutom na ako, hindi pa ako nagbe-breakfast. Kaya ngayon, let's go. Ayan, ito siya guys. Hello! Something like to drink? It? Okay. Diba guys yung vibe? Amoy ano siya, amoy hukid, ganun. Okay. Ito yung menu nila. Set menu pala. So, English breakfast, Sri Lankan breakfast. Dalawa lang yung option. So, 2,500 rupees per person. And itong Sri Lankan breakfast naman, 2,000. Check natin kung ano nga ba yung nilalaman nito. Ano guys, parang mas gusto ko muna yung English breakfast kasi yung Sri Lankan breakfast nila is red rice, tapos fish curry and chicken curry, tapos dal curry. Ganun, puro mga curry guys. Hindi pa ako ready mag-curry kasi first meal natin to for the day. Okay, tawagin na natin. Okay, ayan na. Order tayo ng English breakfast. Lahat ba to? Hindi ko alam eh. One English breakfast?
English? One English breakfast? Yeah. Okay. English breakfast. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Tignan nyo guys kung asan tayo. Andito tayo noon sa Colombo. Nandyan tayo sa bandang gitna na sa Cornigala. Tapos pupunta tayo sa Sigiriya. Guys, napakalayo pa natin. Grabe. Okay, so ito po ang sinerve sa atin. So I think para siyang pancake or crepe. Then, itong juice. Doon kumain muna tayo. Baka mamaya ang asim yan. Acidic agad tayo niyan. So, tikman na muna natin. Wait, namin kasi nakalagay dito sa table. Nahihirapan tuloy akong kumilos. Usually, if ever po, kung same tayo ng ng kukuhaning agency, baka pwede kayo ditong dalhin. Pancake. Sarap. Yung syrup nila para medyo maasim Di ba maple syrup yun? Pero parang asim. Though hindi yung asim na in a bad way. Kasi dalawa lang yung option Hindi sana breakfast yung ordering ko. Sana parang food. Tikman naman natin to. May papaya. Okay din siya. Lasang papaya na walang kahit anong sugar. Ayan, dumating na po yung bread, tapos may pa-omelette and sausage dyan. Ang dami naman pala nito, kaya pala 2,500. So ayan guys, nilakain na natin yung bread. Hindi na nila kung taga saan ako, sabi ko. Taga Pilipinas na sabi nila, kabayan. Alam nila yung kabayan na salita. Kakain ko lang kahapon ng white rice, parang gusto ko na naman. Kainin natin ito. Sarap. Omelette nila. I like it. Parang omelette lang din sa atin. Na may kamatis, and onion. Okay guys, andito na ngayon tayo sa ating first stop at ito po ang Ancient Village Safari. And actually hindi ko alam kung ano yung makikita natin dito kasi hindi ito part dun sa itinerary na binigay sa atin originally. So, let's go. But nakalagay dito, o tiga niya, meron diyang parang bangka, tapos meron parang tuk-tuk, tapos meron dito parang sasakay sa cow. Ayan, and nakalagay dito, open sila 365 days. Yan, ito guys. Hello. Okay. That one. Okay, okay. 730 and 580. Okay. So guys, sinabi niya is 4,500 daw. Itong ride na to na parang bullock. Tapos, boat riding, village tour, then meron kasamang lunch. Okay. Village house is actually program that made the rice blender. Okay. Or like the coconut leaf. Coconut leaves. Okay. In of the two American English, 2 Okay, okay, okay. All program in almost 2 hours. Okay. 2 hours total? Okay. So guys, kung tutuusin, ang mura lang. 4-5, lahat na yan. May kasama pang pagkain. Tignan nyo, ang downside lang dito guys, walang signal. Ay! February 14 na pala ngayon. Happy Valentine's sa inyo lahat. Guys, ang dami guys sa gagawin. Namumurahan ako Kinumpit ko yung 4-5 rupees. 850 plus pesos lang sa atin. Lahat na yun! Tingnan nyo, ito yung itsura ng bus dito. Ay, may tuk-tuk. Tapos, yung bus. Ito po, ang ating sasakyan dito. Diba? Bullock riding. Tara, sumakay na tayo. Ako naman mag-isa. Ako naman turista dito sa Sri Lanka ngayon. Wow. Ang laki nila dalawa po guys. Tingnan nyo guys, yung lugar dito, it's giving Siargao vibes. Parang ganyan sa Siargao para magkakatabi ng mga small businesses, ganyan. So again, this place po is Sigiriya, our second stop after Colombo. Hi! Grabe. Sinabi nila sumakay daw ako dito. Natatakot nga ako, bigla nila ako pinasakay. Hi! Hi! Gusto ko, mangingitim ako dito guys. Kailangan pala natin, nagsasalasana tayo ng yung parang inilalagay natin sa ulong galon. Ang laki nila guys, Tapos, in fairness, hindi mabaho Nakakatuwa. Again. Village is Gama. Village Gama. Yeah, Gama. Okay. And Sigiriya, the city. Sigiriya city and Sigiriya. Rock area is village. Sorry, city area. Okay. At this area, village area. Village area. Baka mahulog ako dito, Diyos ko. Dito guys, kung nasaan tayo ngayon, kapag kagabi, madami daw ditong elephants. Kasi dito sa Sri Lanka, na-observe ko din kanina habang papunta dito, karamihan sa mga nadadaanan natin, jungle, which is ito, jungle area. Diba? Part siya ng tourist spot talaga. Diyos ko po guys, sa mga puno-puno, may mga unggoy. Hindi naman siguro lalapit sa atin yung unggoy dito, no?
So guys, tapos na yung bullock riding natin and now lilipat naman tayo sa boat ride. Second activity natin dito sa area na to. Naglalakad na tayo now. Napakadami dito parang nuno sa punso guys. Ano kaya salita nila? English? Sri Lankan. Walking, walking, walking. Ayan. Grabe. Unang stop pa lang natin to pero random po na yung pagka-wildlife dito. Tapos isipin nyo kapag kagabi naglilisaw, ay tawag doon, nag-roam around dito yung mga mga elephant. Mamaya may bayawak ditong lumabas o kundi tigre. Sabi naman sa akin tour guide natin, is wala daw tiger dito, kundi puro leopard. Kahit na ganun pa din yun. Okay, so ito na po ang lake. And I think dito tayo sasakay. O diba? Hindi ko ano nakalimutan ko. Nakalimutan ko guys, magdala ng payong. Hindi ko naisip na payong levels na pala ang gagawin natin ngayon. So I think mamaya sa hotel o sa nearby sa hotel, maghahanap tayo ng payong. Bibili tayo. Tapos tingnan nyo, oh, yung boat dito, may tabing. Pero hindi naman doon. Hindi doon nakatabing sa pang tao, kundi sa pang tubig. Hello! Yan, nandito ngayon tayo guys sa lake. So what's the name of this lake? What's the name? Maganda yung malimi ka naman? Kaya naman? Egoda Weber. So hard. Egoda Weber Lake. Yeah, Egoda Lake. This lake looks like many crocodiles or no crocodiles. One crocodile. One crocodile. Yeah. My God, tapos baka malaki yun. Diba? For the selfie tayo dito, guys. Yung kasama natin mahilig mag-picture like me. Grabe. First day pa lang. This is the first? Yeah, first boat ride without Yeah. cover. Yeah, it's a boat. Yeah. Engine boat, no? Huh? This is no manual. Yeah, manual. Sri Lankan, what is hello? Hello, Kohomada. Kohomada. Hello, yeah. And good morning. Same version. Hello and how are you? Komod. Hello and how are you? Kohomada. Kohomada. Yes. And good morning. Good morning, Subha Udayasanak. Hirap. Too hard. Udayasanak. Subayasanak. Subha Udayasanak. And good evening. Subha Madhyahanak. So hard, guys. I only know Stuti. 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 Thank you. know. Oh, Stuti. Yeah. For teaching me. Ayun guys, may lotus flower. Often is good. Yeah. I went to Lotus Tower in Colombo. Yes, lotus flower. Yes. This Yeah. is lotus flower, it's natural. Yeah, galing. And in That Sri building Lanka, lotus is very famous. Yeah. This is flower. Is lotus flower is same. Same. Yes. Okay. Ay, Flower. what's the pink inside? The pink. Ah, Wow! Necklace. yeah, very good. Ang galing. Nagawa niya ng necklace, guys. Stig. Feeling ko papasuot sa akin to. Feeling ko lang naman. Ay, oo nga. Papasuot nga sa akin. Oh. Wow. O, di ba? Meron tayong Stuti. necklace. Istuti. Istuti. Terima kasih. Salamat. Galing, guys. Alam niyo, first time ko makahawak ng lotus flower. I'm telling to my viewers that it's my first time to hold a lotus flower. Nice smell. Yeah. No smell. Galing. Yung loob niya, akala, ang galing naman. Natutuwa ako. Ang galing. I really appreciate it. Alam niyo guys, sinasabi ko sa kanila, na-observe ko dito sa Sri Lanka, usually yung mga turista galing Australia. I'm telling to them that I observe that most of the tourists here are from Australia. Yeah. Australia, and aside from Australia, what country? Australia? I mean, aside from Australia, what country? Most tourists? German, German, Austria, England, Europe, Russia, Bangladesh, Israel. Israel, Yeah, Philippines, Philippines, little, yeah. because Philippines is very far Yeah. from here. Okay, di ba guys? Tapos na tayo, ganun lang. Super quick boat ride. Around 15 minutes? Yes. 15 minutes boat ride. So now guys, pupunta na tayo sa lunch place. At again, kasama yon sa ating binayaran. Grabe, para lang tayo guys. Nasa Nueva Ecija. Nasa bukid-bukiran doon. No? Hello. Gusto ko baka tumalit sa akin. Oh. Hey, yan ang ating iinumin for today's video. Galing, ang daming laman sa loob, oh. Hey, meron tayong coconut. Drink. Feeling ko tuloy para ako dito in-invite ng tourism board at meron akong ganitong kwintas. This cup is coconut cup.
Tastes like normal coconut also. Ang sarap guys. Tapos tingnan nyo yung cup niya. Coconut. Gawa din ng coconut. Ang masasabi ko lang, dito sa lugar na to, sa Sigiriya, napaka-normal ng buhay. Napaka-kalmado. Wala kang makikita ng parang mga highly urbanized establishments, na lugar, na bahay, ganyan. Wala po dito ganun. Very bukid vibe. Yeah. Ay. so heavy. I thought it's easy. I thought it's easy to move. Yeah, It's very wait. Kailangan gumawa niya sa... Yeah. Ayan, tingnan nyo, pinagluluto tayo ni ate ng isda. Ang bango, Diyos ko Lord. Ang bango. Ayun guys, tingnan nyo, gumagawa naman siya ngayon ng sausawan. Nilagyan na niya ng salt yon, tapos ng chili, tapos ngayon onion naman daw. Diba? At least, nararanasan natin kung ano yung mga nararanasan nila. Oh, this is coconut, right? Diyos ko, hindi ko alam kung ba't nila ako tinatawag para ata sa unggoy. Baka mamaya tumalon sa atin to. What? Ano bang tinitignan namin dito? What is that? It's Vietnam research. Wait, I Kikita pala nila guys sa akin yung squirrel. Can I see again? Squirrel? Yan. Tignan nyo. Squirrel. Ito. Diba? Alam nyo guys, to be honest, na-appreciate yung ganito ngayon. And kasi medyo matagal na rin tayo hindi nakakauwi sa probinsya, which is sa amin, sa Cabanatuan, hindi naman ganito yung vibe. Pero kapag pupunta ako dun sa Pula, Cabanatuan, Nueva Ecija, parang ganito yung vibe niya. Ano siya, parang isang maliit na barangay yun doon sa amin sa Nueva Ecija. Tapos may parang ganito, lutuan na ganyan. Which is yun yung nami-miss ko at some point. And parang dahil nandito tayo ngayon, parang, tawag doon? Nai-imagine ko na nandun pa rin tayo. To be honest, napakadaming similarities ng Sri Lanka and Philippines. Minus natin yung mga hayop ha, kasi sa mga hayop talagang napaka-wildlife animals ang mga nandito. And, pero sa parang pamumuhay, parang almost the same lang. So guys, naghugas tayo ng kamay ngayon. And, sinerve na sa atin yung mga pagkain. Papakita ko sa inyo mamaya. Kaya lang kasi nahihirapan ako kasi bago hugas na yung kamay ko at malinis na. So, ito po yung plato natin. Ano siya? Parang paso. Ayun na, parang paso siya. Tapos meron ditong banana leaves. Ay, you eat. You eat now. I'm not hungry now. No, you eat. I'm little. Too many. This is too many. Dami guys sa pagkain. Tapos parang ako lang ata kakain. I want fish. Yes, please. Leg. Put to Tapos the metal may and kakanin. pumatiyan niya. Apikane. Yung kanin nila buhaghag. I wanna taste it all. Coconut samba. Coconut samba? Yeah. You eat too. This is too many. You eat it this first time? Yeah, first time. Tomato. Tomato there, onion. Yeah, onion. And this is, what's this? Again? This Grabe, kinuha ko lahat sa mamaya same things village. village. Yeah. You eat too. You eat. This is too many. Ayan guys. Ito, kumain na tayo. Tingnan niyo naman kung gaano paggadaming pagkain yung inihanda sa atin guys. Tapos ang binayad natin, 850 lang sa pera natin. Diba? Magdadagdag na lang ako kasi nakukonsensya ako sa halaga. Napaka-konti. Tapos ako lang. Tapos let's see yun. Sige, kain muna tayo. Tikman natin ta. Para siyang nachos na merong lasang something na maalat-alat na hindi ko ma-explain. Yan, later. Eat. Bedagan, mas sa bedagan. Hindi ko na baka mamaya maano to, matinik. Ya, kung hatak yan na pinanon mo. Ang anghang niya pala. At hodan sa. Ang sarap ng isda. Ang sarap. This is good. Na-appreciate ko isda, tapos ang lutong niya. Tapos may anghang siya na parang sakto lang. Ito naman parang gulay-gulay. Sarap din. Parang laing. Parang laing. Tambo mo halaya ke? Ape petila kan katu ke kulo. You eat many. Allo, I am not hungry now. Ang sarap ng isda. Ang Sarap. sarap. Tambo isela ulo tamban no ne? Ito yung kanina kang pinakikita sa Tan inyong tambang yan no. ganon niya. Tambala ulo dala bela lang no. Kino? Ang ano niya parang niyog na maalat guys na maanghang. Wait, ang anghang. Ang anghang. Tapos kasi matagal na piniprito yung isda. Parang lumutong na lahat. So guys, nabusog ako and so far, isa ito sa first natin nakain na Sri Lankan food at nag-enjoy ako. Lalo na yung fish nila. Alam niyo na hindi ako mahilig sa isda, pero nagustuhan ko yun. So yung fish nila, oh. This is my most favorite among all. This one, and this one, and this one. It's good. Yeah, good. This, 1, 2, 3. This is like laing in the Philippines. Counterpart, laing. Then fish. Okay guys, now tuk-tuk ride naman tayo. Hey! Tuk-tuk ride. Yeah. So where are we going now? Where are we going now?
Huh? Where are we going now? In safari. Safari. Next safari is elephant safari. Ah, safari na. Elephant? Yeah, yeah. Oh, elephant na tayo, guys. Okay, so guys, andito na tayo ulit ngayon sa sasakyan at lilipat na tayo sa next stop. And so far, alam nyo, first stop pa lang natin ngayong araw. I think worth it na agad yung binayaran natin kasi napakadami natin ginawa sa halagang ito lalagay ko dito sa screen. Diba? Super mura. Tutuwa ako. And to be honest hindi pa naman tapos yung araw. Gusto ko lang i-share sa inyo na hindi po siya madaling i-DIY. If ever kung gusto niyo mag-DIY, hindi. Mas okay talaga kung merong tour tulad na ganito. So, mas makakamura naman kayo kapag hindi lang kayo solo traveler tulad ko. Tayo kasi alam niyo naman, solo traveler tayo kaya parang mas mahal yung bayad. But kayo, kung dalawa kayo, kung tatlo kayo, kontakin nyo lang yung WhatsApp na ilalagay ko dito sa screen and pamaya-maya ikikwento ko sa inyo kung magkano po ang binayaran ko po dito. Okay guys, ngayon sa safari na tayo and actually medyo mahal po dito sa safari na to. 30,000 rupees ang bayad and sasakay tayo dito and sana hindi tayo makagat ng leopard. Yun lang naman ang ayoko. Mamaya may biglang sumakmal sa atin dito. Okay, let's go! Yan. Dito tayo. Diyos ko po kung gaano kinamura nung una natin, kaya naman ang kinamahal ngayon. So, ang price po nito, yeah. So, ang katumbas nito sa pera natin ay 5,855. So, kailangan natin sulitin ito. Okay, so chinek ko yung sinend sa atin ng mismong kausap natin sa WhatsApp. Totoo nga. Ganito nga pala talaga ang presyo, guys. And, meron pang isang ganitong presyo din, which is sa Yala naman na area yun. Ganito din siya, safari din siya. Kaya kailangan natin sulitin. Kailangan natin kuha ng video dito para masulit natin. Hindi na sa kena. Sana naman wala namang tumalon dyan mamaya na leopard o elefante man lang, no? Hindi naman siguro tayo papasukin dito. Ayun guys, sige nyo, bubuksan yung roof. Why they are opening this? Because we can go up? This one? Yeah. Mali. I know, it's okay. Guys, tignan nyo, merong rules dito. Don't sit on the roof, tapos don't stand on the seat. Bawal pakainin yung mga animals, bawal mag-smoke, no alcohol, tapos bawal din ang drone, tapos bawal magkalat. Ayan, bawal magpakain animals. Saka ayoko din pakainin, nakakatakot. Okay guys, so pasok na tayo dito sa safari. Pero so far wala pa ako nakikita mga hayop, elepante or kung ano pa man, ganun. Okay guys, so pupuntahan natin yung elephant area. We will go down? Only here. Not going outside. Yeah, okay. Nandun yung elephant guys sa side na yan. Hindi ko alam kung nakikita ng camera eh. So guys, bawal lumapit kasi wild nga yung elephant dito. Kapag ka lumapit kami, baka mamaya ganun kami. Gets niyo yun? Kaya hindi din pwede lumabas, ganyan. Rule yun. So guys, nag-aantay kami lumapit yung elephant kasi ganun pala dito. And ang paghakbang pala nila medyo mabagal. Kanina, yung elephant na nandun ay super layo. Pero ayan na siya ngayon, lumalapit na, tapos meron pang malapit dito. Papakita ko sa inyo pag lumapit na. Ayun guys, finally, papalapit na. Ang tagal namin nag-aantay dito Guys, alam nyo, ang mga elepante dito, napakamalaya nila. Walang sumasakay sa likod nila, tulad dun sa Thailand, ganyan. Dito, kumbaga parang nire-respeto talaga nila yung mga elepante. Tignan nyo, meron dyan. Actually, meron pa dun sa mga side na yan, kaya lang dito lang tayo sa side na to. Tapos, bawal lumapit dito. I mean, bawal tayo lumabas dyan at lumapit dahil dadambahin nga tayo. Also guys, gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa Sri Lanka, meron ditong 7,500 na wild elephant. So, if ever, kapag pupunta kayo dito, imposible na hindi kayo makakita kahit isa.
Okay guys, so hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa sasakyan. Hinahanap namin kung saan yung exit. So far, parang feeling ko naman sulit naman yung binayaran natin, opo. And also, since hinahanap namin, gumagastos ng gasolina. So, ang ibig sabihin nun ay kahit pa paano masusulit ang bayad natin. Sige, hayaan nyo lang kuya. Iikot nyo lang po ng iikot para masulit ang bayad. Ito lang yung view ko actually guys, oh. Kaya lang wala ako nakikitang hayop eh. Gets nyo yun? So, puro ganyan lang, kaya hindi ko na binivideohan kasi baka masawa kayo. First day pa lang to, napakadami pang mga ganitong style ang makikita nyo sa mga susunod na vlog. Kasi po, dito, sa bansa na ito, if ever kung pupunta kayo dito, i-ready nyo na yung sarili nyo na puro mga safari, puro mga parang zoo, mga national park, mga rock, ganyan, mga nature vibe, yung makikita nyo. Tapos na tayo dun sa parang city vibe, which is sa Colombo yun. And itong Sigria, tapos yung mga susunod na lugar na pupuntahan natin, ganito na yung mga vibe, okay? So, yun. Ayun na, tignan nyo, nakikita nyo to, sikat na sikat po dito sa Sigiriya na, ay wait, tumuturo ako, masama ang tumuturo, di ba? Baka mamatanda ako dito. So, ano po yan, dito po sa Sigiriya, sikat na sikat po ang mga rock. Yun guys, tuwang-tuwa sila, pinakikita sa atin yan, meron the wild buffalo. Hindi ko masabi na sa atin sa Pilipinas, napakadami din ganyan. Okay guys, finally, andito na ngayon tayo sa ating hotel, ang Ceylon Breeze Sigiriya. And, ayan na. Hinihati na tayo ng ating tour guide. So, alam nyo, ngayon ko lang napagtanto, medyo mahirap magpunta dito kapag DIY talaga, promise. Walang joke. Tingnan nyo guys, ang gaano ka-peaceful dito. So, ito yung lobby. Ayan yung lobby natin. And very bukid vibe siya. Tapos, ito po ang, ito ang pool. Tapos, ayun yung Lion's Rock, I mean. Yung sikat na sikat dito sa Sigiriya. Diba, ang lapit lang niya sa atin at kitang-kita dito. Okay, check-in na tayo sa reception. Alam nyo, sakto lang yung dating natin, 5:54 PM. Kasi dito po sa Sri Lanka, specifically dito sa Sigiriya, nagsasara lahat ng mga parang tourist spots ng 5. So, okay lang din. At least makakapag-rest na tayo ng maaga. Tingnan nyo guys, mayroon pa sila ditong pa-welcome drinks. Kaya lang, 2 binigay nila sa atin. And swerte tayo at mag-isa lang tayo. Parehas kong inumin. Ang sarap, kailangan ko talaga ito ngayon. Malamig. Ito guys, papunta na tayo sa ating room. Dito siya. Ay, sa taas. Hindi. Naka-elevate lang. Room 108. Ang ganda ng room natin. Okay guys, so let's do a quick room tour dito sa hotel natin sa Sigiriya. And ito po ang Ceylon Breeze Sigiriya na hotel. And napakamura lang niya. Ilalagay ko yung price dito sa screen. And one night lang po tayo dito dahil lilipat naman tayo sa ibang area bukas ng gabi. Okay? So ito mismo yung pintuan. Then dito may cabinet. Tapos dito po sa side na to, andito po yung luggage rack. Then ito meron dito extra table na may storage dyan. I mean, storage na meron dito pwedeng gawing table. Tapos ito po ang, yan. Ito po ang refrigerator na gumagana naman siya. Working well. And dito naman po, andito po ang TV. Tapos meron po ditong water na provided. Tapos meron dyan electric kettle. Tapos ito, andito yung sikat na tea nila. Tatry natin yan tomorrow. And meron po ditong telephone if ever kung gusto nyo umorder ng food dahil meron po silang in-house restaurant. And masarap naman yung mga menu nila mamaya. Itatry natin. Tapos ito po ang TV. Then, dyan po yung aircon. Actually, ang lamig na aircon nila. Ayan, ang lamig po ng aircon. And papakita ko sa inyo, yung side naman na to, meron po ditong pa-balcony effect. Kaya lang hindi ko siya tinitingnan guys, kasi guys nakakatakot yung part na to. Kasi syempre, bukid-bukid nga dito sa Sri Lanka. And ibababa ko yun mamaya, ayoko naman na natutulog ako dito. Tapos nakatingin ako dito, puno-puno pa, nakakatakot. And ayun po, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kita po dito yung Lion Rock. Lion Rock ba? Lion's Rock. Basta yan po, kitang-kita po dito. Tapos dito meron ditong working area. Tapos may extra pa dyang socket and switch. Tapos ayan, meron dyang bedside table na 2. Tapos ito yung bed natin na king size bed na merong 4 na pillows. And ito, meron 2 towel. And dito po sa taas, ayan, meron po dyang pa-fan. Since hindi pa naman gaano malamig, bubuksan natin yan ngayon. Sasara ko po guys, ayaw na nakabukas siya. Mapaparaningan ko mamayang gabi kapag mag-isa na naman tayo. Tapos, medyo duwag lang pagkagaling. Hindi na sana. Tapos ito pa. Iyaan mo hindi natin magamit na bago sa iyo. Diba? At least nakasana na siya. Hindi na natin ikitira yung labas. Safe na tayo. Ito talaga mataking pagkaduwarong ko eh. Tapos ito naman po yung pinaka-toilet.
And napakalaki nung pinasok ko. Oh my God. Tignan nyo naman, parang isang buong kwarto na to sa mga ibang hotel. And ayan, meron ditong sink na merong ilaw. And meron silang hair blower. And of course, tissue and bidet na gustong-gusto natin. Tapos ito, wala bang ilaw dito? Ito lang talaga yung ilaw, nakakatakot pa rin guys. Ang dilim. But iba yung vibe na binibigay niya. And ito, meron dito shower. Tapos may pa-bathtub dyan. Ayan, may pa-bathtub po dyan sa bandang dulo. Actually, maganda naman siya. Kaya lang kasi iba kasi yung vibe ng labas natin. Kaya tuloy, nai-imagine ko kung ano-ano eh. Tapos guys, yung internet dito, mabilis lang siya ng kaunti doon sa Fairway Colombo na hotel natin. So dito umaabot naman ng 7 Mbps. Actually, hindi ko nga alam kung bakit ganun yung mga wifi dito sa Sri Lanka. Like kahit sa mall, kahit saan po ako magpunta, ang bagal po talaga ng wifi. Yung data medyo mabilis, pero hindi naman ako makakapag-upload ng isang vlog, makakapag-download ng isang vlog, makakapag-upload ng raw files para mapa-edit natin. Doon ako nahihirapan kaya medyo magkakaroon ng bungi ito. Yung kumbaga mahabang space, mahabang bakante na hindi tayo makakapag-upload. So dahil po yun dito sa mga hotel natin sa Sri Lanka kasi napakababagal talaga. Pinagdasal ko na ganyan. Nung nasa Colombo pa lang tayo, sana mabilis yung internet natin dito sa Sigiriya. Mabilis nga po, pero onting-unti lang ibinilis niya. From 2 Mbps natin doon sa Fairway Colombo, naging 7 naman dito. Minsan nagko-close to 10, pero naglalaro pa din doon. Mabagal pa din yun. Pero ganun talaga, wala na tayong magagawa. Ngayon, umorder na muna tayo ng dinner natin para makapagpahinga tayo ng maaga. Okay, so hello guys, good morning. Tayo ay nakapagbihis na, nakapag-ayos na. At ngayon po, it's already 4:52 AM. And yes, tama ang nadinig nyo. Madaling araw po ngayon. Medyo hilo pa ako, medyo inaantok pa ako. Pero kinakailangan nating gumising dahil magsa-sunrise effect po tayo sa isang rock dito which is sikat na sikat. At yun po ang Pidurangala Rock. Okay, so meron nung entrance sa 1,000 Sri Lankan rupee. Sri Lanka pala, ang lakas ng kabali. Naalala ko sa Bali, napakaaga natin gumising before dahil sa tour. Dito, ganun din. Inausap ko ng tour guide natin and even sa WhatsApp, sabing ganun. Tayo daw ay gumising ng 5 AM at susunduin daw niya tayo dito. Which is, sige, biniyaran naman natin to. Sulitin natin, ang mahal-mahal. Okay guys, so we're here sa Pidurangala base. Pinakababa pa lang. Tingnan niyo naman, napakataas na hagdan na nito guys. Pagsubok. So guys, ang bayad na entrance dito is 1,000 rupees. Let's go. And gusto ko lang i-share sa inyo na itong rock na to guys, alternative option to doon sa Lion Rock. Kasi ito, much cheaper siya kumpara doon sa Lion Rock. Kasi lalagay ko dito sa screen yung mismong entrance fee sa Lion Rock. And dito, medyo steep yung pag-akyat, pero mas shorter. O diba? At least, ma-experience pa din natin. How many steps? How many? Yeah. Penny. Nasa simula pa lang tayo. For the akyat. So guys, nasa gitna pa lang tayo. Parang feeling ko umakit na ako ng 30th floor. Yan. Okay guys, nasa gitna na kami. At nakikita niyo po, meron ditong reclining Buddha. Kapag ka nandito kayo sa rock na to, sa mid-level, meron kayong makikita nito. And tignan nyo yung nasa likod ng camera. Guys, napakataas na lang napapaakyat natin. Grabe. Tapos kailangan tuloy-tuloy, hindi pwedeng huminto. Ay, experience to. Buti na lang dito, flat na lang guys. Kanina paakyat, puro paakyat. Parang after nitong hiking na sasabihin ko sa tour guide, pwede ba mag-rest tayo hanggang 1 PM? Nasa bandang tuktok na tayo, basa na yung damit ko. Dead man, okay na yan. Okay guys, finally. Nakaakyat na tayo. Dito sa rock. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kataas. Alam nyo, para sa akin, super achievement na to. Kasi nakikita nyo naman sa mga vlog, hindi ganito yung mga ginagawa natin. And I think itong travel natin dito sa bansang ito, parang nagbukas sa atin ng mga iba't ibang mga ideas na pwede naman pala. Kaya naman pala. Nung una, na-try natin to sa Vietnam, pero hindi rock. Ang hirap dito guys kasi rock. So doon parang mountain lang na ganyan, pero dito rock po. Tingnan nyo, ang ganda. Yeah, very good. What is this? This is the Lion Rock. This is the Lion Rock? But it looks so thin. Yeah. From here, yeah. Hello. Hi. From Australia? Germany. Okay. From Philippines. Hello. 1 year ago in Philippines. Yeah, guys. Finally, andito na talaga tayo sa pinaka-top. Grabe. Hindi ko talaga ma-imagine. Pasensya na baka ma-uayan kayo kasi puro hindi ko ma-imagine. Kasi hindi ko talaga ma-imagine kasi maaakyat ko to. Maakyat natin to. Hello. Vlogging. Yeah.
And also, magandang place siya pagka if ever kung gusto nyo manood ng sunrise, ganun. Kaya lang kasi, medyo, tawag doon, medyo delikado yung pagpasok. Kaya, medyo mabagal yung pagpasok ng bawat isang foreigner dito. So, nabagalan tuloy yung pag-akyat natin. Wow! Kala mo naman napakabilis kong umakyat. Pero yun po, medyo mabagal yung pag-akyat kasi manipis lang yung dadaanan nyo, ganyan. Pero, alam nyo, trust the process lang kasi napakahirap umakyat dito. Pero kapag ka nandito na kayo sa taas, okay naman siya. Ang fulfilling. Okay, so meron pa dito sa side dito. Punta tayo dun sa kabila. So guys, sasabihin ko sa tour guide natin, magtagal tayo dito kahit mga 1 oras man lang. Grabe, pinagdaanan natin pagkakit dito. Tapos, bababa tayo agad? No! Tingnan nyo kung gaano kadami nagsa-sunrise viewing dito. Tingnan nyo guys, nakikita nyo ba yun? Ayan na po ang sun! Kahit pa paano, maabutan natin yung pag-akyat. Tapos tignan nyo, karamihan ng mga turista guys, andito. Kasi sa Lion Rock, ang mahal nga, like literally. So, appreciate na muna natin yung surroundings, yung environment, yung view. And kasama natin ating tour guide. Say hi! Hi! Actually, siya yung nag-recommend nito eh. Mas okay daw to, which is totoo din para sa akin. Lalo na kung doon tayo sa Lion Rock, guys, mas mataas. So if ever kung kayo po, mga mahilig kayo mag-hiking, ganyan, pwede nyo i-consider yung Lion Rock. Pero sa atin, I mean sa akin, na parang ganitong beginner pa lang, pwedeng dito na lang kayo. Again, tandaan nyo, pagka expert na kayo, pwede na kayo sa Lion Rock. Kapag ka naman beginner, Pidurangala, right? Yeah. Pidurangala Rock naman. Ayan guys. Ayun na yung sun. Actually, nakuvera na kasi yung pag-akyat niya talaga tinitigang ko lang. In-appreciate ko lang yung moment. Grabe guys, dito tignan nyo, may mga unggoy na lalakad lang, casually. Okay guys, so ba na tayo at ngayon, mag-inhale, exhale na muna tayo dito sa tuktok ng rock na to before we go down. Sinisipon pa ako. Ang lakas ko magsabi ng ganun sa inyo pero sinisipon pa ako. Okay, tara na. Okay, so pababa na tayo ngayon and ipapakita ko sa inyo kung ano yung dadaanan. Ganyan po yung dadaanan kaya sa mga PWD bawal po ito. Okay, finally! Nakabalik na tayo dito. Kaya na, 1 na lang. Finish! Yeah, very tiring. Look, my face full of sweat. We're back! Grabe! What an achievement guys. Super fulfilling. And also, kumain muna tayo ng breakfast natin. Then after nun, we will end this vlog na and we will proceed na sa next one. Hindi naman halatang pagod ako, no? Tingnan nyo guys. Nanginginig yung tuhod ko. Feeling ko na trauma ako sa hagdan. Okay, ngayon dito na ngayon tayo sa restaurant at kumakain na tayo ng breakfast. Ito po yung breakfast nila dito. So ito, para siyang crepe pero pa pancake siya. Pancake yung nakalagay dun sa mismong lagay ng food sa buffet area. Tapos meron ditong egg sandwich, meron ditong parang hotdog and noodles. And ito actually hindi ko alam kung ano yan, but kumuha lang ako. Tapos meron dito mango juice. Okay, so magche-check out na po ngayon tayo dito sa ating room at sa ating hotel dito sa Ceylon Breeze Sigria. And ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung quick review ko dito before tayo mag-move sa next vlog.
And ang aking po experience dito, okay naman siya. Alam niyo, it's giving Siargao, Bali vibes, ganyan po. And makikita din naman yun dito sa labas. And alam niyo, ang observation ko, ang babagal po ng wifi dito sa Sri Lanka. Ewan ko kung yung choice lang yun ng mga hotel ko, pero yung mga hotel naman po na pinipili natin is yung may magagandang reviews, pero yung wifi nila guys, pinakamalakas na is 3 Mbps, ganyan. Doon naman sa Fairway Colombo, parang 2 to 2.5 Mbps, ganyan po. Actually, ngayon na lang nangyari sa atin uli yung ganun kababagal ng wifi. Kaya if ever, kung kayo po maghahanap kayo, check nyo pa rin kung ano yung may magandang wifi. Pero don't get me wrong, maganda po ang experience ko dito if ever, kung sa ganda, kung sa service, okay na okay siya. And kung itatanong nyo kung may malapit dito na parang iikutan ganyan, wala pong malapit dito. And ganun din po yung mga ibang matutuluyan nyo dito sa Sigria. Unless dun kayo sa pinaka-city center or what. Pero kasi tayo, malapit tayo sa mga tourist spots, okay? So yun, if ever po, ilalagay ko po yung price dito sa screen kung magkano ko siya nakuha. At kung gusto nyo i-book, yung link is nasa ibaba, okay? Kung meron kayong gustong sabihin at yung thoughts nyo, i-drop nyo lang dyan. Grabe, napakahaba ng vlog na to, no? So yun lang guys, maraming salamat. Again, Ivan Digastan po. Follow nyo ako sa aking Instagram para updated kayo real time. Again, yun lang. Thanks!